Okay, so napag-usapan na natin na dalawa or tatlong beses nang in-attempt na i-appoint si Attorney Glenn Chong sa COMELEC kasi bagay talaga siya doon. Gusto niya, 'di ba? Siya yung siya yung nag-design ng hybrid elections. Like ang hybrid po sa pagkakaintindi ko ay ang bilangan ay mano-mano sa mga presinto or sa mga classroom, mano-mano. Pero yung transmission electronic para mabilis. So maganda 'yon. Magbibilangan ng mano-mano sa hindi yung isasalang mo yung yung balota sa makina and then makina na magbibilang at kung ilan ang lumabas doon sa na boto sa mga shades mo ay sila na, yung makina rin yung magta-transmit sa server nila, sa regional servers or somewhere hanggang sa makarating sa pinaka main server nila. I think nasa Calamba yung main server ng Smartmagic or COMELEC. Pero ang design Attorney Glenn Chong ng hybrid election, since hindi niya ma-push na maibalik sa manumanong eleksyon kasi nga mabagal, bilangin muna sa classroom or sa presinto ang boto. And then, pag naubos ng bilangin, i-transmit na lang through makina papunta sa mga regional servers hanggang sa pinaka mainframe ng Smartmagic and COMELEC. Tapos, pag lumabas doon na hindi nagtatali, halimbawa, aba, ang boto ni Lugaw dito sa presintong ito, 300 lang bakit doon sa bilang nyo ay 3,000? Nadagdagan ng isang zero or isang digit. O ang bilang dito ni Papshi dito sa Kamuning Elementary School, 1,500 ang boto. Bakit 150 ang na-transmit? So yung hybrid, parang mahirap ding dayain. Kasi meron kang hawak na meron kang hard copy sa mga presinto and may mga witness. And sabi nga ni Attorney Glenn Chong, pwede na mag-video yung kung sino man payaga makapasok sa mga presinto, i-video yung bilangan para may or picturean yung 'di ba yung lumabas na boto bago i-transmit. Tapos para may may itatali mo, ikumpara mo, baka iba yung na-submit ibang bilang. So maganda po yung hybrid. Pero hindi, 'di ba, parang nagpetiks-petiks ang House of Representatives kung sino man yung chairman doon for ganyan, for electoral kineme. Nagpetiks, babae yun nalimutan ko pangalan. Pinadala ni Attorney Glenn Chong yung kanyang hybrid election system na design. Kanino? Sa dating Senate President, kay Tito Soto. And then marami siyang pinakitang proof na may mga pandaraya, nagimbal nga daw si Soto, kung bakit, grabe pala yung mga expose ni Attorney Glenn Chong. Wala rin nangyari. Senate President na nga yung pinagsubmitan ni Attorney Glenn Chong ng mga patunay and also yung magandang design ng wala rin, hindi rin naging hybrid yung 2022 elections. Pareho pa rin, automated just like 2016. Tuwan-tuwa tayo na parang walang dayaan kasi ang lumabas ay, puntahan ko yung yung page ni Attorney Glenn Chong bago tayo magtuloy-tuloy. Yan, mamaya natin i-scroll. Tuwan-tuwa tayo dahil 31 million ang lamang. And even VP Sara got 32 million. 'Di ba, overwhelming ang diferensya. Kasi kung ganun nga na 31 million kumpara sa boto ni Lugaw na almost 15 million lang. Ang dating sa akin ay paghihigantihan ng taong bayan Kung yung 31 million ay yun yung actual figure ng boto, paghihigantihan ng taong bayan, tama ba? Dahil gigil na gigil tayo nung 2016 elections. Bakit naupo yung king inamoy-amoy na malaking mata na yan na sabaw naman, na sa lagubang, na umiyong na lang ng umiyong at mahilig pa sa, diba? Ay, parang may dumi ako. Bakit nakaupo yan? Di man kilala yan. Nakilala lang yan nung natigok ang asawa. Kasi may sila sa ganyan, diba? Yung parang may sacrificial kineme, sacrificial lamb. Nung nategi bumbum si Ninoy, naupo si Korikong. Nung nategi bumbum si Korikong, naupo si Ngoy-Ngoy. Mabuti na lang hindi naupo si Crazy nung natigok si Ngoy-Ngoy. Pero sinuportahan si Lugaw. Merong sacrificial lamb yung nung 2016, yung mga pinklawan or 'di ba yung dilawan.
Nakapwesto si Lugaw dahil nategi bumbum ang kanyang jowaers, nag-crash yung eroplano. Oh. Tapos may nategi rin ngayon bago mag-eleksyon, si Ngoy Ngoy nga, akala nila may uupo nila si Lugaw. Ay hindi. Gumawa ng paraan at isa sa tingin ko gumawa ng paraan ang mga Pilipino magkaisa at ibinoto ang unity team. Paghihiganti ito ng taong bayan sa mga mandarayang dilawan. Kaya overwhelming allegedly yung boto ni Papshi at saka ni VP Sara. Yun. O, kala nyo madadaya nyo pa kami. Hindi. Ano to? Magsasama-sama kaming lahat. Ang ginawa ko po kasi ng mga tao, nagkusang gumastos. Mapa OFW, mapa ordinaryong Pilipino, katulad din ni Pangulong Duterte, dinoble nga lang. Lahat nagkanya-kanya ng gastos para lang sumuporta sa unity. Nagpa-print ng t-shirts, bumili ng kanilang isusuot na unit BBM Sara, sumama ng, 'di ba, sa mga kampanyahan, nangangampanya kahit na delikado dahil pandemic para sa unity team. Dumami yung mga vloggers na sumusuporta sa unity team, 'di ba? Tinalo namin ang mga Iskonians at ang mga Lugawans. Iskonians at Lugawans. Kaya overwhelming, 31 million. Kaya lang gigil na gigil tayo sa mandarayang Comelec at Smart Magic, kaya nga ganun kalaki ang diferensya. Tapos hindi kinakastigo ni Papshi ngayon. Bakit? Not his priority? Total malayo pa ang susunod na election, 2025 pa, ganun ba yun? Good luck kung magkaka-election, kung magkakagera. Okay, i-scan natin or tingnan natin yung wall ng page ni Attorney Glenn Chong. So hindi siya ma-limit mag-post. Last post niya dito patungkol kay PBBM, July pa, last year. So hindi ito yung kanyang isa lang ito sa kanyang account. Kasi pero last year pa yung mga post. Ito yung yung bago niyang account. May isa pa kaibigan kami na Attorney Glenn Chong, tawang-tawa sa post ko. Kasi nga sabi ko, iba talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, no? Ramdam natin na may tatay tayo na matapang, na handa tayong ipagtanggol. May post akong ganyan, di ba? Kung friend ko kayo sa Facebook, makikita niyo yun, or nakafollow kayo sa mga pages ko, makikita niyo yung post ko yun. Iba talaga nung panahon ni Pangulong Duterte. Siyempre pahaging, di ba? Totoo naman. Iba nung panahon ni Tatay Digong. Ramdam mo na para tayo may super tatay na ipagtatanggol tayo. Tumatawa kasi sa aking post yung friend namin ni Attorney Glenn Chong. Okay. Ayun, nag-send ako ng friend request. Nag-succeed naman pala, pero hindi pa ina-accept ni Attorney Glenn Chong. Mag-message na ako sa kanya. Tingnan natin, ha. Ito, nakapin yung post niya na I know what you did last summer. Ito na yung huli niyang post. Ito yung post niya patungkol sa, pati ba naman ikaw, tinaraydor mo ako, ay kaibigan kita. Yung patungkol kay Julius Caesar na ka-birthday din ni Attorney Glenn Chong. Ito yung post niya na hindi pa ako nagba-vlog patungkol dito. Pero ayan, sabi niya, I believe more than ever now that Smart Magic can tweak and have been cheating our elections and our people. Hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ni Attorney Glenn Chong. Naniniwala siya now more than ever na kayang mandaya at baguhin ng Smart Magic, kayang baguhin ang eleksyon at mandaya sa ating eleksyon at sa ating tao. Ito yung shinare niyang post. NAMFREL findings support General's suspicion of 2022 election rigging. Ibig sabihin, yung eleksyon ng nakaraang taon, yung sabi nga na Attorney Glenn Chong, I know what you did last summer, yung eleksyon na nanalo ang BBM Sara ay may dayaan. Shinare na Attorney Glenn Chong. Open natin, try ko kung mababasa natin kahit konti lang. Shinare na Attorney Glenn Chong. May nagdududa daw, ano to, support general's suspicion. So may isang general or general population ito. Alamin natin.
may nakita daw ang NAMFREL. Di rin naman ako bilib sa NAMFREL kasi parang ano yan eh. Catholic yata ay nag-ano ng NAMFREL. Parang nagbibilang sila on their own. Ay, alam niyo naman ang Catholic. Diba? Pro makakaliwa yan. Hindi yan pro-government, kalaban ng government. But, yeah, correct na lang po ako kung mali ako sa aking opinion. Okay. Tingnan nga natin muna yung mga comments ng mga tao kasi ang bagal ng... Shinare na Atty. Glenn Chong ang pagdududa sa eleksyon na pinanalunan ni PBBM at saka ni VP Sara. And now more than ever, naniniwala sa Atty. Glenn Chong na kayang dayain. Sila rin... Sa tingin nyo ba walang dayaan? Sa tingin nyo walang dayaan? Noong nakaraang eleksyon, porke ang nanalo ay si PBBM. Ay si Sisa virus nga eh, pinagkaisaan natin ng 8 diretso ng 2019. Walang naupong 8 diretso. Ang 8 diretso ay sinot natin sa Inidoro. Pinklawan yun, di ba? And Sisa is Pinklawan. Paano siya nakapwesto? Oh. Sabi dito, ang daming mga so-called loyalists that I used to respect and subscribe to ay naging mga ampalaya. Kawawa naman sila. From the Kalye surveys that they themselves sponsored, all revealed that BBM would be the 17th president. High personal interest really destroys a person's dignity. Pinaparinggan si PBBM. Ampalaya daw. At may personal na interest. Yun yung sinasabi na gustong ma-appoint pero hindi nga na-appoint. So sumama ang loob. Yun ang gustong sabihin. If that really is the case, then Lenny should have been the president. No, hindi po. Rigged po talaga yung election natin. Panalo pa rin, pero hindi overwhelming na 31 million. Basahin natin yung hindi ako papayag si Lugo o nakaupo. No? Mukhang naniguro. Panalo naman, pero mukhang sinigurado. Basahin natin to. Poll watchdog NAMFREL uncovered software flaws in the 2022 automated election. May mga mali, may mga crack na pwedeng malusutan or mapasok or mapenetrate yung software na ginamit ng election. COMELEC ignored its warnings of potential cheating. Retired General Eliseo Rio sees this as another proof that the presidential and VP race was rigged. No explanations from COMELEC. Kapag inaakusahan kayo na, may daya yung election nyo nung Mayo ng nakarang taon, COMELEC imik. Dating general lang nagsasalita. This unfolds while a retired colonel poises impeachment raps against 5 poll commissioners for refusing to present records. Also, as the Supreme Court deadline lapses for COMELEC to justify its refusal, tumatanggi ang COMELEC. NAMFREL has posted on its website an 89-page final report. Sumulat ng parang case study ang NAMFREL. 2022 national local elections, pages 23-24 detail its discovery of discrepancies. Hindi nagtutugma. Ang mga lumabas may be numbers, no? The vote counting machine or VCM source code differed from the hash code. This indicated possible program tampering. Sabi ko sa inyo, ang program ng mga makina, kayang itamper, kayang baguhin, kayang paltan para iba ang lumabas. Baka mamaya maglagay doon ng command sa program ang mga IT na if Lenny Robredo, then if shade is Lenny Robredo, then add 2 zeros. Baka may ganung command. Nag-programming po ako dati. Pero parang ganyan yung pagkakabuo. If Bongbong Marcos, if vote is equals to Bongbong Marcos, then subtract 500. Lalagyan mo lang ng commands na may dagdag bawas mga jay. Sarap mag-aral ulit ng computer technology and whatnot. Information and ICT yan Information and Computer Technology, something like that. Okay. Internet and Computer Technology. Okay. Rio has been questioning the deluge of 20 million plus votes for President and VP an hour from ballotings and last May. Physically impossible, the electronic communication engineer says.
They're closed at 7 p.m. on May 9. The 100,000 mahigit precincts had first to complete 9 COMELEC steps before transmitting VCM counts. So may technicalities. Bakit ang bilis daw ng transmission, parang ganon, ng 20 million votes kaagad? Bakit naka 29 million na yung aga pa ng bilangan? Parang ganyan. The 9 steps take more than 30 minutes. The longest is the VCM printing of 8 copies, blah blah blah. So yan. Kini-question ng NAMFREL. 65 years NAMFREL, National Citizens Movement for Free Election. Ayun ang ibig sabihin ng NAMFREL? Oo. Free election kasi yung FREL. National Citizens Movement. Has led voter education, blah blah blah. Kaya nga ayaw ni Attorney Glenn Chong ng hindi hybrid election. Kumbaga ang gusto nga ni Attorney Glenn Chong parang manumano na eh. Parang wala nang dayaan. Manumano na, kahit mabagal, basta sigurado. Ang ating boto ay sagrado. Iisang beses ka lang boboto every 3 years and every 6 years for presidential elections. Diba? Pipila ka, magpapagod ka, maglalaan ka ng oras makaboto, minsan na-absent ka sa iyong trabaho, uunahin mo yan kasi gusto mong ang lumabas na pangalan sa balota ay ang taong totoong sinusuportahan mo. At kapag nagkaisa tayong lahat na suportahan ng isang tao or grupo or partido, yun ang lalabas. Kagustuhan ng tao ang mamumuno sa bayan. Pero kung kayang i-tweak ng COMELEC at Smartmagic, binababoy ang ating sagradong boto. Diba? Hindi nga tayo pwedeng pilitin sa ayaw natin, pero binibili pa rin ang boto natin. Kasi nga sagrado. Kung tutuusin, dapat priceless yan eh. Diba? Yan ang power mo eh. Kung loko-loko ang isang politiko, manda ka, pagdating ng election, di ko nakukulayan ang pangalan mo. Ay kaso mo, kung may dayaan, matutuwa na tayo na okay lang na may dayaan, at least yung nanalo atin, ganun ba yon? Ano pinagkaiba natin sa lilawan? Okay na yon kasi at least panalo naman si VP Sara. Kung merong dayaan, at sabi nga po, panalo namang talaga. Hindi nga lang ganyan kalaki ang numero. Kahit isang boto lang ang hindi mabilang ng tama, ay dapat na natin questionin yung VCM or yung ginagamit na software ng COMELEC. Hindi reliable ang inyong automated elections. Kahit isang boto lang yan ang mamiss. Hindi kayo pwedeng magkamali. Addition lang naman ang gagawin nyo eh. Kasimple-simple ng addition. Kaya ng calculator ng cellphone ang mag-compute ng addition at hindi nagkakamali. Tapos kayo, pagkadami-daming makina, hindi nyo kayang mag-summarize ng suma total ng boto ng tao. Diba? So kaabang-abang ang mga susunod na ibubulgar ni Attorney Glenn Chong. At kung despite na ang NAMFREL ay parang makadilaw yan, senior ni Attorney Glenn Chong, kini-question pa nga, ang palaya kalaang, sama lang ang loob mo. Hindi yun eh. Kilala ang reputasyon ni Attorney Glenn Chong na ayaw sa dayaan. Umiimik kapag may anomalya. Huwag niyong i-associate sa pagiging ampalaya. Baka nga mamaya pamukha pa ni Attorney Glenn Chong. Hindi ko kailangan ng pwesto na yan. Ang gusto natin matino, malinis, walang pandaraya. Abangan ang mga susunod na pasabog. Hindi po pagiging ampalaya yan. Mukhang tinry naman ng palasyo na i-appoint si PBBM eh. Kaya lang bakit sila tinry, di ba? Twice or thrice nga siyang in-appoint. As proof, ayan oh. Yung message sa akin ng kaibigan namin. Nag-try naman twice or thrice na in-appoint si Attorney Glenn Chong sa COMELEC. Hindi talaga umubra. Hindi umubra ang power ni Papshi. Hindi umubra ang power ni Papshi kay Ma'am Shi, or hindi umubra ang power ni Papshi sa COMELEC at Smartmagic. Ayun o, naka-highlight na nga ng pula. Hinarang ng Smartmagic. Ay bakit nila hinaharang? Ano ang kanilang personal na rason? Bakit ayaw nilang maupo si Attorney Glenn Chong doon? Ay techie yan si Attorney Glenn Chong, magaling sa IT expert yan eh. Oh. Kaya hindi nila malilin lang si Attorney Glenn Chong kung may gusto silang imaniobra sa mga susunod na elections kung siya ang nakapwesto.
And baka ayaw rin ng Smart Magic na i-appoint si Atty. Glenn Chong mahahalo kay ube ang kanilang lihim. Particularly yung lihim ng 2016 na si Lugaw ang umupo and ngayong 2022. Sa tingin ko ay maraming alam si Atty. Glenn Chong na may nangyaring hindi maganda noong 2022. Lalo pat nakipag-usap di umano si Ma'am Shi sa Smart Magic. Ma'am Shi, mali ang hakbangin mo. Kaya ng tao eh. Ba't ka naniguro allegedly? Comment nga po kayo sa comment section. Sino sa tingin nyo ang inyong papanigan? Si Atty. Glenn Chong o ang Comelec? Mag-like and subscribe din po kayo sa ating channel at pindutin po ang bell icon para every time na nagla-live ang prinsesa, ino-notify po kayo ng YouTube.